Siguro ang ginagawa ko lang sa pagninilay, tinatry ko lang hindi gawin lahat ng masasarap. Pag the Holy Week ba, nagbabati kayo? Ng itlog. Sa pari nang galing to hindi sa akin Pag Holy Week, magdasal ka, hindi magsalsal. Sa kanya nang galing yung pare Isang magaganda... Battle of Yultong. Anyway, isang magandang gabi... Isang magandang evening na naman po sa inyong lahat. Welcome to Katarantaduan Podcast. It's your boy, Erwin. It's your boy, Kurt. Ito naman ang Battle of Yultong. Sorry guys, kasi hype na TikTok yan. Puro Battle of Yultong Anyway, alam mo ba ano pag-uusapan natin ngayon, pare? Pag-uusapan natin ngayon, Since Semana Santa, pare, napakagandang topic yan. Ang gusto dami ko yan. nating mga superstitious beliefs, mga Pinoy, kapag Semana Santa. So, marami akong listahan dito. Ito yung mga kasabihan ng lola ko nung bata pa ako. Mga superstitious belief. Superstitious. Ewan ko kung... Okay, kung ano man yan. Hindi ko nga alam kung may totoo dun sa mga kapanipan. Anyway, anong araw ngayon? Ngayon, Wednesday, di ba? Ngayon is Wednesday. Ano ba? Anong tawag pag Wednesday? Whopper Wednesday. Kasi guys, dito sa Canada, pagka Wednesday Whopper ang discounted. Anyway, Holy Wednesday ba? Diba? Monday, Thursday, Good Friday. Oo, diba mga ganun? actually, hindi ko alam yung Nakalimutan ko na Ash Wednesday. Ash Wednesday. Hindi ko alam. Anyways, yun na yun. Anyway, ano yung mga natatandaan mong gawin ninyo kapag Semana Santa Siyempre, sa pag Pinas? Sunday, di makakalimutan yung palaspas. Siyempre. Palaspas. Before pumasok yung Holy Week kasi nga Palm Sunday. Sunday, di ba? Tapos parang wibisi ka ng holy water. Oo. Naalala ko yung palaspas pa namin, parang espada Oo, actually matanong ko sa'yo bro, kasi sa amin, pag palaspas, alam mo yung sabi nila, yung palaspas daw, parang pantaboy ng masasamang espiritu. Kasi after, dinidisplay mo sa pinto, di ba? Sa pinto, di ba? Tapos sabi ko nga, mainam na pantaboy ng nangungutang Kasi pagka meron ka sa pinto nun. Hindi. Seryoso? Hindi, ewan ko. Pero jokes aside, ginagawa namin din yung nilalagay sa pinto. Actually sa kotse, naglalagay din ako. Hanggang sa maging crusty na yung palaspas yung kulay brown na yan. kulay brown. Tsaka isa pa sa naalala ko, pare, yung kasabihan lagi ng lola ko, yung pare bawal karne. Kumakain ka ng karne kapag yung Good Friday. Hindi. Alam ba reasoning bakit? Parang discipline daw Sabi kumbaga nila, kailangan mo mag-abstain. mag-abstain sa meat. Parang gano'n. Dahil ba meat is masarap or... Ewan ko ba? Hindi ko din alam. Diba? Pero sa ibang religion, sinasabi nila like pork daw parang dirty kasi. Dirty. Oo, yeah. Parang yung mga baboy, di ba? Pag kaya nilang kainin yung kapwa nila baboy, kaya O madumi yung dumi sila. nila, yung sarili nilang dumi parang yung mga kinakain nila. ganun. Guys, actually, nagwa-wonder ako. Honest question yun, kung anong dahilan, kung bakit yung karne, ipinagbabawal kapag Good Friday. Kasi kami pag Good Friday, kadalasan naming ulam dyan, munggo, tsaka tilapia. Kung di tilapia, galunggong. Basta seafood. Seafood, yeah. Kayo ba? Pagka... pares lang din. Hindi mo kami yung mga sugpo Yung iba kasi dyan. May kilala kami. May kilala kami. Sugpo yung ulam. Sugpo, alimango. Tsaka, hirap lang kami. Mga rich basic kid. lang. Basic lang kami. Pero ewan ko kung ang manok considered na karne. Oo nga, Sa tingin mo ba? Hindi ko din. Guys, isabihin nyo sa comment, sa mga eksperto dyan, kung considered bang karne ang manok. At saka tingin ko, isa sa nabasa ko, actually nag-research din ako kanina, kasi nga parang ang karne sa ibang kultura is luxury, di ba? So parang nag-a-abstain ka or nagpa-fast ka dun sa mga bagay na kadalasan mong ginagawa. So yung mga masasarap, mag-a-abstain ka. Ano ba yung mga masasarap na ginagawa mo kapag Semana Santa na... Pag-ano? Pag-ano ba? Alam niyo na yun. Kasi patay yung Diyos Pagpatay yung Diyos. Pero kidding aside, lahat na lang gagawin mo laging sinasabi ng, huwag kang tumalon, patay ang Diyos. Huwag kang maligo, patay ang Diyos. Totoo yun, yung bawal, maraming bawal. Dahil makulit lang tayong mga batang Pilipino, parang reasoning na lang ng magulang natin yun Naalala ko din nga doon bro, yung doon yung bawal mag-basketball. Bawal nga tumalon Bawal maligo. Diba? Tapos kasi daw, sabi nung lola ko, pag nasugatan ka ng Good Friday, ang tagal daw gumaling. Kasi nga patay nga yung Diyos. Kasi patay si Jesus. Tapos isa pa doon yung, alam mo yung malaking-malaki sa amin yung pinagbabawal yung gagala kayo. Ng, Good Friday, Sabado de Gloria, yung kung meron ka mang trip or anything, ipopostpone mo.
Oo, totoo yan. Tapos sasabihin nila kasi prone to yung maaksidente ka. Oo, kasi wala nga, patay nga yung Diyos eh. hashtag patay ang Diyos. Pag Pag patay si Lord, hashtag nga na. Ano pa bang ginagawa pag Holy Week? Yung pabasa. Ay, Pabasa. Pabasa. Yung ba yung passion din? Yung nang si Judas ay madulas. Tatlong balbas ang nalagas. Parang ibang version yun na. Alam mo yung mga Amen. Oo, yung parang yung solemn na solemn. Tapos, subukan mo magbisita iglesia. Ay, hindi. Ang nasubukan ko nung bisita resort eh. Kasi, alam mo ba mag-swimming eh? Yun nga nagtataka ako sa yung mga ibang Pinoy, di ba? Iba't ibang simbahan. Hindi kasi iba naman sa atin, di man lahat Katoliko, di ba? Oh, pero kasi natatawa ako nun, Katoliko kami, pero pagka Good Friday, kasi yan yung week na yan yung laging walang trabaho. So sila mama, magagawa ng plano, magpupunta sa mga resort. Pero yun napansin ko, bawal umalis. Pero ang daming Pilipino, mag-swimming. Tapos isa nga din dyan yung nga daw sabi ng lola bawal mag-ingay pare. Kasi bawal mag-ingay? Kasi nga daw patay si Lord. Kumbaga parang ang ko na lang doon, ang take ko doon, bawal ba mag-ingay? Kasi nga, kung halimbawa nasa burol ka ba, nag-iingay ka? Siguro parang gusto lang ng katahimikan ng mga magulang natin eh. Parang nire-reason out na lang nila yung Siyempre, minsan lang sila mag-basyon. Ang kulit-kulit mo pa, di ba? Pero nagtataka ako, bawal mag-ingay, guys. Pero ang daming Pilipinong nagkakaraoke pa. Di ba kasi nga, di ba? Nag-iinom. Totoo. Nagpa-party. Tapos, isa pa dyan yung, meron nakita dito, Stations of the Cross, pare. Ano yun? Ngayon ko lang narinig. Alam mo, di ba yung Stations of the Cross, parang gagawin mo yung bawat station, parang yun yung ginawa ni Jesus dun sa siya di ba, buhat-buhat yung cross. So, bawat station. Para 7 palabras ba yan? Hindi ko alam. Hindi pa ba yan? 7 last words? Hindi 7 last words. Yun yung pagka, nung nakapako na siya. Guys ha? Tagal na rin eh. Nakapako na si Lord. Tapos, yun yung huling niya na, my God, why have you forsaken me? Yun. Or, parang ganun, yun yung sabi niya. Tapos yun yung 7 last words na naalala ko. Tapos, ano pa? How about ito yun, prosesyon? Ay, oo, yung Alam mo yung may mga puon, yung mga tao. Tapos, yung nasa karo. Tapos Naggaganon ba kayo dati? Meron sa amin pero hindi pa ako hindi ko nasubukan na sumama. Sumama ako, lagi kasi ako sinasama ng mga tita ko eh. Antok na ako eh, kasi may hawak pa yung kandila nun eh. Gabi ba yun o Gabi yata, gabi. Ewan ko kung nagawa mo na yun. Di ba may mga parang puon, dinidesign na nila? Oo. Tapos parang nagpaparade sa... Yeah. Ano yun, may padasal habang nagpaparade? Hindi, parang ipapakita mo lang yung parang sinasabi mo Station of the Cross. Oo. Di ba? Oo. Kunyari yung nasa garden, tapos yung pangalawang nangyari. Oo. Parang story. Parang nila yung parang yung leading up to. Oo. Yeah. Meron pa yung ewan ko nasubukan ko Vigil eh. Yung sa Vigil naman, hindi Virgil pa rin pero Vigil. Pang-Catholic ba ito? Pang-Catholic school? Catholic. Di ko alam kung ginagawa ito ng iba, pero majority to, Catholic, kasi nga tradition ng Catholic. Yung Vigil. Shoutout mo muna yung school mo. Wag na, baka. Alam na nila yun sa Marikina. Yung Vigil, pag Sabado de Gloria, kumbaga, magvi-vigil ka ng night ng Sabado, tapos parang salubong ng pagkabuhay. Ng Easter. Oo, Easter kaya Sunday, parang mapupuyat ka, tapos hanggang sa sasalubungin mo yung pagpatak ng linggo kung kailan mabubuhay si Lord. Kaya nagkaka-vigil. Actually, masaya rin yun nga lang, ang kalaban mo antok, pero masaya siya kapag marami kayo. Parang alam mo yung kapag alam mo yung pagka-undas, tapos ang dami nyo sa puntod ng mga pinsan mo, tropa mo. Gets. Yung gano'n, parang gano'n, tapos magpapagabi kayo, mapupuyat kayo, pero magkaiba sila, pero yung idea na tatambay kayo doon ng matagal. Kaya gano'n. Ito, may bibigay paso. Uso ba sa inyo yung nagpe-penitensya? Ay, oo, pare. Yung parang talaga nagdudugo yung likod eh. Yung alam mo yung hinahampas nila pinapalo, di ba? Yung parang... May bubog ba yun? Hindi, parang lang yan eh. Ewan ko na kayo. Nakita ako. Guys, may nakita akong ganyan sa Facebook. Yung Di ba bubuhatin nila yung cross. Cross, di ba? Tapos yung parang, syempre may dugo-dugo na yung likod. Parang goma lang yata yan Kasi mayroon yun parang yung nakikita ko, 2 uri siya. Yung isa, naglalakad sila meron silang palo-palo. Oo, ayun yun. Tapos diba? may isa yung talagang nagbubuhat ng cross. Tapos yung iba pa kamo, nagpapapako. Oo, sa Pampanga. Diba? Every year ginagawa nila yun. Di ba? Ini-sterilize nila yung pako for a year. Tapos ipapako talaga sa cross yun. Ang bilib ako doon, puti tawag dito, sa pinapako, ikaw, a nurse ka, di ba, alam mo? Sa pinapako, sa PAM? Hindi ko alam eh. Kasi yung kay Jesus, parang yung nakita ko sa mga, yung sa mga remake sa palabas, parang sa pulso.
Sa pulso? Grabe naman yan. Kaya hindi ko maisip kung kaya bang i-hold nung... Puta ako sa pulso. Di pa dito? Hindi ko alam eh. Guys, tanyo Katoliko kami. Dito daw sabi ng mga audience natin dito. Sabi nung mga bystander, pero, may bystander. Hindi ba tumatago sa Sa buto? O nadadamay yung buto? Susubukan ko sabihin ko sa'yo. Pero delikado yun. Siyempre may mga nerves sa kamay mo. Puta, pwede kang mabaldado pag tinamaan yan. Buti gagaling pa ba yun? Oo, may mga... Si Jesus nga gumaling. Kasi hindi ko si Jesus. Guys, hindi namin aim na magpatawa. Hindi namin namak. Katarantaduhan lang. Nagluluksa tayo. Tsaka may napanood ako dyan pare. Yung sinend ko yata tayo sa Facebook. Yung nagbubuhat siya ng cross. Nagbubuhat siya. Lalakad siya. Tapos, siguro inuhubaran siya ng shorts. Inuhubaran siya ng shorts pare. Ba nagpipiniden siya? Oo. Pero imubuhat mo yung cross Sinubukan ka, Tapos sinuhubuan ka. Tapos sinigawan niya, minura niya, sabi niya, mga PI kayo. Tapos may sumigaw na bystander. Si Jesus, nagmumura. Grabe naman yun. Oo nga, isipin mo pare, nagpepinitensya ka na. Tapos, parang lalo madadagdagan yung kasalanan mo dun Oo, di ba? Kaya may isa pa ako dyan pare, yung tawag dito na pag alas 3 daw pare. Ito yun, isa to sa mga talagang katakot-takot na naalala ko sa sinasabi ng 3 p.m. o 3 a.m.? 3 p.m. Kasi 'di ba si Lord is pinakaw sa krus, then namatay siya 3 p.m. Sabi nila marami daw na masasamang espiritu kapag yung oras na namatay si Lord kasi nga parang demon time ba? Oo, yun yung limited time na malalakas yung kapangyarihan nila pare. Kaya sa krus 'di ba may nakasulat na INRI? Nga Ano ibig sabihin? Ang alam ko, di ko alam kung yun yung king of the Jews. Puta. Di ba kasi... INRI? Oo, yung alam ko king of the Jews yata Baka guys, correct me if I'm wrong. Mountain Dew. Ay, naisip ko Do the Jew. Do the Jew. Oh, king of... yun ata, king of the Jews kasi parang yun yung ginawa sa akin. Kasi parang meron siya sinabing gano'n, nagpipreach si Jesus. Pero anyway, baka mali ako Pero yun nga, meron ba sa inyong kasabihan na gano'n na kapag ka pumatak yung alas 3, iba na Good Friday, 3 p.m., after nyan, sinasabi nila na... Ay na nga yung bawal yata kang tumalon. Oo nga, yung mga gano'n. Oo, kasi nga... At saka tas yung sabi pagpatay nila... na nga yung Diyos. Sabi nila parang for a limited time kasi nga, di ba, after 3 p.m. ng Friday. Bawal tapos, ka pa nga maligo nun di ba? Bawal ka maligo na. Sa amin hindi ko alam sa inyo, bawal ka maligo ng after 3 p.m. kasi daw yung tubig magiging dugo. Grabe naman yun. Oo! Sinabi ng lola sa akin nung bata ako naniniwala ako. Parang ano na lang yun may... Hindi ko alam kung hanash na lang yung basta lang yan. Sabi niya, magiging dugo daw yung tubig, tapos malas daw. Sabi ko, sa ngayon, sa pagtanda ko, sabi ko, hindi ko alam kung may katotohanan sa malas, pero yung tubig, awa ng Diyos, hindi naman nagiging culture dugo. Naman natin yan Yeah, so, culture. Natin, Pero yun nga, yun yung tumatak sa akin, pare, yung kasi alam mo naman, duwag ako, di ba? Yeah. So, pagka yung after 3 p.m., talagang natatakot ako kasi nga yung sabi na malalakas daw yung kapangyarihan ng, alam mo na. Kasi nga, Demon time, oo. Yeah. Meron pa sinabi, actually, kanina ko lang to nakita kasi nga nag-research ako Sabi nila, meron pa sa ibang ibang kultura natin sa mga Katoliko, tinatakpan daw nila yung salamin kapag after 3 p.m. kasi daw. Oh, yeah. Pag tumingin ka daw sa salamin, parang tinitrigger mo na lumabas yung mga masasamang Oh, damn. Kaya daw, meron daw yun yung parang sinasabi nila na hindi mo siya gustong gawin kasi nga parang mas madali yung mapoprovoke. Yung, alam mo yung Bloody Mary? Parang Tapos nabasa ko siya kanina kaya ngayon, sabi ko ngayon ko lang ito narinig, lalo natakot. Nung bata ka, teka. Siyempre, di ba pag Holy Week, walang mga pinapalabas sa TV. Ay, oo! Sobrang boring, di ba? Sa mga ABS, GMA. Alam mo yung laging pinapalabas na movie ni Robin Padilla, tsaka ni Regine Velasquez. Yung Tilay Metyu. Every year yun. Parang memories ko na nga istorya nun Paulit-ulit nga yun. Tapos yung mga, alam mo yung mga lumang teleserye. Pinapalabas nila. Tsaka alam mo yung movie nila Solen, yung nasa island. Ano nga yun? Anong title nun? Basta yun na yun Peros Island. Every year yun. Yung movie na yun, tas nga yung mga movie ni Richard Gutierrez. Tsaka yung alam mo yung mga kasi 'di ba normally kapag ito guys sa Pilipinas, yung itong weekday, 'di ba? Yung normally na showtime, ang pinapakita nila mga Lenten season, 'di ba? Yung pinapakita nila yung mga repeat na lang. Hindi, yung sa Itbulaga yung ginagawa nila parang gumagawa sila ng para Lenten pre-recorded. Lenten special, pre. Every year yung parang meron silang actingan nun
Yeah. Tas parang related sa, that's sa good. Bible, di ba? Ewan ko kung papanood mo yung mga ganun. Kasi yung parang natandaan ko lang nun is yung... Para mga drama gumagawa sila ng ganun. Yeah. I see. Okay. Kasi parang dati ang nakasanayan ko nung nasa Pinas ako, alam mo yung mga previous episodes nila sa dating yun lang yung inuulit-ulit nila. Tapos i-replay lang nila. Parang, pero ang lagi kong naaalala dun yung ewan ko kung napanood mo na yung Passion of the Christ. Oo, syempre. Mel Gibson. Pare, iba yun. Grabe yung na yun. Grabe yung depiction. Pero ang ganda ng movie na yun, Yeah, pero hindi pambata yun kasi masyadong graphic masyadong graphic. Meron pa ako dito yung may sinabi pa si Lola nun yung, kasi naalala ko nun, balak namin lumipat ng bahay. Tapos, sabi niya, inataon nun pare, parang pa-Holy Week. Tapos sabi ni Lola, bawal maglipat kasi daw mamalasin ka. So kailangan mong antayin yung Easter. Tapos ang sobrang mapamahiin naman ng lola mo, Gar. I know. Sobrang sobrang pa daw dun, sabi niya. Isa sa pinaka parang take away niya is wag kayong lilipat sa bahay kasi lalo na kapag Biyernes Santo, pagpatay ang Panginoon kasi yung bahay daw unprotected yan. So ngayon, parang alam mo na, pagka yung bahay, tas patay si Lord. Tas maganda daw, lumipat kayo Easter. Kasi pag nabuhay si Lord, parang sign protektado na. Oo, parang sign yun ng new beginning. Parang ganun. Ewan ko kung may katotohanan doon. So, ewan ko sa mga iba dyan na nakapaglipat bahay ng... Pero as a kid, na-enjoy mo ba yung Holy Week? Oo, kasi summer yun sa atin di ba? Pero parang nang naalala ko lang lagi pag Holy Week, ang dami mong bawal gawin Parang hindi ka nag-enjoy, di ba? Ang tanong ko, ginagawa mo ba lahat ng bawal at saka lahat ng masasarap hindi mo ginagawa kapag Holy Week? Simulan mo. Sabihin mo na kung ano. Guys, ito, pasintabi sa mga wag na. Holy Week yun. Baka ma-cancel tayo. Good boy tayo. Bawal yan. Ano pa ba? Ano pang nasa listahan natin? Ito ba nakakatawa dyan yung kasi di ba sabi nila, matagal daw gumagaling ang sugat kapag matagal gumaling ang sugat kapag Holy Week. Oo, pagpatay ang Diyos. So sabi nila, wag ka magpapatuli ng May nagpapatuli ba ng Holy Week? Actually, hindi ko nga alam. Hindi kasi, sabihin natin... Grabe naman, patay nga ang Diyos. Hindi, nagpatuli ka ngayon, pero yung Holy Week next week. So ngayon, mangangamatis yun ng 1 week kasi nga hindi ko magaling. Paano kung nagpatuli ka before Holy Week? so madidelay yung pagaling. Yung 1 week na yun, hindi siya, ganun lang siya. Nangangamatis lang. Sa mga dyan nagpatuli mag-comment kayo kung totoo yan. Kasi naalala ko yun nung nagpatuli parang nasusungaw ka ganun ba? Parang sabi ko, bakit ang tagal? Dalawang linggo na hindi pa rin magaling. Yung pala dumaan yung Holy Week na matay si Lord kaya hindi siya gumagaling. Sabi ko, bakit isang linggo nangangamatis? Demon time Yung pala yun. Kaya ganun. Tapos, ano pang naalala mong tatawa? Wala. Parang, ayun nga, prosesyon, pabasa. Ayun, bawal hindi, kumain. Hindi, doon tayo sa mga natin, gawaing bata nun. Wala talaga literal Kasi parang... Kasi pag hindi naman pang bata yung Holy Week Oo, hindi pang bata. Parang magdamag ka lang nanonood ng TV din Tsaka actually, ang kagandahan sa Pilipinas, ewan ko kung ngayon kasi parang hindi ko alam kung ang summer sa Pinas ngayon is parang katulad dito sa schooling Yung June to September na yung bakasyon nila. Kasi sa atin ang bakasyon natin nun, March to June di ba? Or March hanggang first week ng June. So parang ang tanda ko lagi doon is yung lagi ko natatandaan is yung putangin na nasa labas lang ako palagi. Tapos pag Holy Week, pagbabawalan lang ako. Kasi mahilig ako maglaro ng mag-bike, kaya nga kami paglaruin Diba? Sa bahay lang Kasi sabi nga nila magnilay-nilay. Ito pala. Ngayong matanda ka na, anong mga klase ng pagninilay ang ginagawa mo? Anong pagninilay? Pagninilay yung parang self-realization, reflection, na yung mga ginawa mong pinapractice. Hindi ko pinapractice. Ikaw ba pinapractice mo yan pag Siguro ang ginagawa ko lang sa pagninilay, tinatry ko lang hindi gawin lahat ng masasarap. Ano ba yung mga masasarap Guys, kasi masarap minsan yung pagkain. Diba? Simulan mo. Sige, simulan mo. Guys, ito. Ayokong... Pag Holy Week ba nagbabati kayo? ng itlog? Ika nga nila. Kasi bawal yung
Ika nga nila guys, sabi nung kakilala kong pare sa kanya nang galing Oo, to. oo. Meron akong kakilalang pare, sabi niya pag Holy Hindi, Week, abstinence yun eh. abstinence yun, di ba? Sa pari nang galing to hindi sa akin pag Holy Week, magdasal ka, hindi magsalsal. Sa kanya nang galing yung pare Guys, sa pari to nang galing. Grabe naman yun Sino yan? Sino yung father na yan? Para maiwasan joke lang. Pero yun yung isa sa mga cool na pare. Pero yun na nga. Napaisip tuloy ako, kung pari ka, parang nakakaramdam ka ba ng urges? Actually, magandang tanong kasi tao yun ka lang din naman Siguro naman. Alam ko sobrang random Random siya, pero I think parte naman talaga siya ng conversation Pari yun di ba? So, imagine mo. Kailan ba natin mag-guess ng pari? Kasi may kilala akong pari na hindi naman kilala. O depende sa religion. Kasi sa kwento lang kwento is, may mga pari na, di ba, magaling sila magpare. Pero outside nun, yung buhay nila, nagiinom sila. Nagsishot-shot din, may barkada din. Di ko alam kung lahat ng pari, ganyan. Kasi syempre, ako, kung titignan ko yung pare, nire-respeto ko yun So, kumbaga, mataas yung tingin ko sa kanila. Pero yung tingin ko is hindi nila ginagawa yung normal na ginagawa natin na, shot tayo lagi, yung mga ganyan, yung kwentuhang maloko. Pero if you think about it, tulad nga na sabi mo, regular na tao lang din sila. Pero may mga religion na pwede mag-asawa yung pari. I don't think pari tawag nila dun Parang preacher. Meron sa amin parang aglipay yata yung tawag dun. Anglican ba yun? Aglipay. Ewan ko kung narinig mo na yung religion na yun. Parang Catholic din. Pero sa Pinas lang? Sa Pinas. Parang Catholic din. Pero yung pare, allowed silang magkapamilya. So may anak sila. So masasabi mo ba na parang equivalent yun sa parang pastor naman sa ibang... Hindi kasi nagbimisa sila, nagbibinyag. Parang Catholic din Parang Catholic din. Like literal, similar talaga sila may... Alam mo yung suot ng mga pare na Katoliko, ganun. Yung misa din, parang parehas din. Pero I wonder kung katulad ng mga pare, alam mo ba kung halimbawa, kasi yung mga pare nag-aral yan ng matagal parang doktor. Kung parang 10 Theology years. ba? Theology. Nag-aral din ba sila ng ganun? Kasi Oo, syempre. Depende rin sa religion. Pero nasubukan mong magsimba? Oo. Kasi parang similar din Isang oras din yung misa. Isang oras din yung misa, parang nagsa-sign of the cross din kayo. Talaga? Oo. So, literal na parang Katoliko, pero siguro iba lang yung rules nila. Pero yung like let's say pag sineselebrate nila yung Eucharist, parehas yung yung mga ginagawa, like let's say may first reading, second reading. May mga ganun. Talaga. Sa pagkakaalala ko. Ngayon ko lang narinig correct niyo ako kung mali ako. Pero ang kaibahan ayun yung naalala ko nung bata ako. Ang kaibahan lang talagang may Kasi may kaklase ako, anak siya ni father. No high school pala, naalala ko. Hindi naman kulto. Hindi pre, seryoso. So nakatira sila sa simbahan, tapos parang palipat-lipat lang sila ng ng parokya. Oo, parang kung saan madestino yung si father, doon sila. Gets? Parang... First time ko nakarinig nun yung paring talaga. Ewan ko. Kung may mga aglipay dyan na Kaya pala, kasi nagkamali ako doon kanina kasi kaya sinabi ko na akala ko, kaya pala pari din yung tawag mo kasi parang Catholic pala. Yeah. Kasi I would assume... Father talaga yung tawag mo. Kasi I would assume na hindi naman kasi sa ibang Christian religion pero hindi Catholic. Parang Catholic din siya pero like Catholic na Catholic siya sa pagkakaalala ko. Yeah. Pero parang ngayon nga yung rule nila na pwede ka magkapamilya. Kasi kaklase ko nga Yeah. Nasubukan mo na ba bro? Like, isa sa mga hindi ko na nagagawa ngayon na parte ng routine ko dati. Kasi parang, kasi sila active sila sa church di ba? So, lagi nila kami pinangungumpisal. Oo. Like, kailan ka huling nangumpisal? Siguro nung grade 4 ako. Grade 4? Grade 4 ba? Ano ba kailan yung first communion mo? Grade 1. Grade 1. Tapos, grade 2, grade 1. Yung next step doon, di ba, kumpil? Which is around 14 grade na yung mga parang, second year high school ako. Di ba nagninong ka sa kumpil kay Okay, Crane. Nagkumpil. So, mga second year high school. Second year high school. Tapos parang kailangan nyo yata mga umpisal. Kailangan. Parang pinilit kay... Di ko na rin matandaan. Parang teenager pa ako yung huli kong kumpisal. Siguro yung susunod ko bago ikasal. Kasi sa simbahan. So kumbaga ngayon kami ni Kurt, since hindi kami nang umpisal, ang pinaka-analogy ko dyan, parang barang artery yan Ang dami mo ng kasalanan. Kumbaga ang dami ng fats. Naipon na. Sunod nun may ka na. Uling nang umpisal ako, hindi ko na maalala. Bata pa ako nun. So ngayon, masasabi parang record lang na Oo. So masasabi mong makasalanan ka. Makasalanan, araw-araw yun.
Oh, Araw-araw, guys, hindi ako magiging hipokrito. Araw-araw nagkakasala. Araw-araw ako we are born sinners. Oo, parang kanta ni Kendrick yan eh. I am a sinner. Oh, yeah. So yun yung mga natin dyan eh, mga... Kaya nga may Holy Week eh, kasi parang nire-remind tayo na... Pagninilay nga yun yung gagawin. na Jesus died for our sins. Diba? Kaya nga pinako nga siya sa krus eh, diba? So doon papasok yung magkailangan natin self-reflect. Parang reminder Parang yun. Isipin natin yung mga maling ginawa natin. Yung, alam nyo na, so all jokes aside nga yung kanina. Pero totoo naman yun, lahat yung abstinence, fasting, lahat yan merong hindi lang spiritual. Kumbaga meron din siyang magbuting epekto Huwag physically. ka magdasal. Ano wag ka magdasal? Magdasal ka pala. Wag ka maglasal. Wag ka maglasal. Oo, magdasal ka, pero wag ka maglasal. Yan. Alam niyo na guys, hindi sa akin galing yun. Sinasabi ko lang. Pag-uusapan lang baka mamaya baka naman sabihin nyo. Ano lang yun, nag-i-impart lang kami ng kumbaga, don't kill the messenger. Diba? Kami lang yung nagre-relay ng message. So to cap it off, yung episode na to, nakakamiss din yung Semana Santa sa Pilipinas kasi dito sa Canada, hindi uso yun eh. Yung mga ginagawa natin doon, di ba? So yung mga tawag dito, yung mga prosesyon na ganyan, actually gagawin lang natin yan madalas sa mga simbahan lang. May bisita iglesia pero hindi kasing ganda sa atin kasi sa atin ang gaganda ng mga church. Iba-iba. So, 'di ba? So parang ang ganda niyang gawin doon, parang iba't ibang scenery. Tapos yun nga magnilay kayo. Kami magninilay din kami. After nito, parang nagkasala tayo sa episode na to. Nagkasala sabi natin? Oo, parang kailangan namin ni Kurt na humingi ng tawad. Wala tayo pa ako sa cross dito. Kailangan namin mangumpisal. Oo, tsaka tawag dito, yung pag-abstain nyo. Seryosohin nyo kasi may matututunan kayo dyan. Huwag nyong gawin lahat ng masasarap. Kasi lahat ng masarap, masama, di ba? Sabi niyo. Tsaka lahat ng sobra, masama. Sobra sa ano? Parang pinagugutan ka. Baka, alam niyo na. So, yun lang. So, guys, sabihin niyo kung may mga nasabi kaming mali dito. Please feel free to correct us. At yun lang. Maraming salamat sa pag-tune in sa napakagandang episode na to tungkol sa Semana Santa. Tsaka hanggang sa muli sa susunod na episode. It's your boy, Erwin. It's your boy, Kurt. Magdasal ka. Huwag ka Battle of Yultong. Battle of Yultong.